Sa kuhang yan ng National Task Force on West Philippine Sea, makikita ang pagbangga ng Chinese Coast Guard vessel 3302 sa BRP Dato Pagbuaya ng BFAR. Dalawang beses ding na water cannon ang BRP Dato Pagbuaya ng parehong barko ng CCG. Ayon kay PCG spokesperson on West Philippine Sea Concerns, Commodore J. Tariela, hinarang din ng CCG at mga barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang dalawang barko ng PCG, ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra. Naroon ang BFAR at PCG para magsagawa ng routine maritime patrol. Sa kabila nito, magpapatuloy raw ang PCG sa pagbabantay at pagprotekta sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Ayon naman sa spokesperson ng China Coast Guard, tinangka ng Pilipinas na manghimasok sa kanilang territorial waters. Pilipinas anila ang mapanganib na lumapit sa kanilang mga barko. Wala pang pahayag dito ang gobyerno ng Pilipinas. Samantala, idinulog na ng China sa United Nations ang kanilang pag-angkin sa Bajo de Masinloc. Kasunod yan ang pagsumite ng Chinese government sa kanilang statement on the baselines of the territorial seas nitong Lunes. Obligado kasi ang mga bansa na ilathala ang mga chart na nagpapakita ng hangganan ng kanilang continental shelves. Alinsunod sa Article 84 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Batay sa ipinasa nilang statement, ipinakita nilang bahagi ng kanilang territorial waters ang Huangyan Dao o ang Bajo de Masinloc. Noong Nobyembre rin nang ideklara yan ng China ilang araw matapos ipasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maritime Zones Act na nagsasabing saklaw ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Sabi noon ng National Maritime Council, walang legal na basihan ang pag-angkin doon ng China. Lalo't kinontra nito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award.